Pumirma ng pumirma. But now, this 1-1 debut here in the MPL Philippines Season 14, ang ganda din naman ng pagkakapili nito kasi ang dami niyang, in a way, purify and cleanse mechanic, and yung lineup na meron dito, yung RSG Philippines, ay madaming crowd control. But, merong suppress itong si Light. Ang tagal nating hindi nakita na ginamit ito, but against a 1-1, this is definitely a very viable counter. Sandamakmak na bala na naman ang makikita natin sa pagbabalik ng 1-1 ni Benny Cutie against the Kaja of Light para sa RSG. Casters, pasok! Sandamakmak na sorpresa ang hatid ng magkabilang kupunan na maghaharapan ngayon Team Liquid Welcome PH to Mobile and RSG Legends. Philippines at nailabas muli ang 1-1 ni Benny Cutie. Parang napakatagal na panahon lang huli natin nakita to ha. Oo, parang may time pa dati na Beatrix 1-1, yung automatic na nakaban. Mga season 12 ata yun no? Season 12 ba yun? Yung laging napipick 1-1. Ay, laging ban ng 1-1. Laging ban yung 1-1. Oo. Actually, nagsimula yung season 10 nga yata. Season 10 hanggang season 12. So, sobrang dami na. Parang parte na yan ng history ng ating kompetisyon. At hindi na rin history dito sa dalawang manlalaro na to na talagang lagi nagkakapoka na agad pagdating dito sa mga... Isipin mo yun, no? Tatluhan agad. Orange buff pa lang. Sinong unang tatakbo dito sa mga players natin? Grabe palaban talaga dito ang RSG Philippines. Kasi sabi ng RSG, napanood namin yan last week against Smart Omega, yung level 1 na invade. Ay, oo wala nga kay pala. Sanford. So Oo sabi nga nila, pala. alam na namin yan para makalaman din ata. At Sanji, makakakuha kagad ng kill. Oo, na pinasok din doon ni side ng mga moment na yun. So ito na yung aggressive na TLPH na ating nakikita para dito sa ating laban. So Warcry for Benny Cutie, by the way, sa kanyang 1-1. Dati wala pang Warcry, no? Ay, oo nga. So, parang ang ganda kasi ng effect din talaga ng Warcry, no? Every 3 hits mo, meron kang additional damage. Oo. So, parang yun yung gusto i-capitalize dito ni Benny Cutie. Kasi nga naman, sabi niya, testingin ko kaya to. Kasi noong mga panahon na ginagamit ko, wala pa eh. Parang, ano pa ba mga emblem? Parang, ano pa, no? Nakalimutan ko na. Sobrang Marksman dami kasi emblem pa ata pinabasa yun ko eh, ng di ba? patch 1 point something. Oo, pero ganun yung kinagandahan kasi talagang continuously nagbabago. No first week, hindi tayo nakakakita ng mga Kaja. Wala din tayo nakitang 1-1. Ngayon na week 7, meron tayong 1-1. Meron din tayong Kaja. So, dami pwede mangyari. Pwede din mag-iba kung paano ang turtle take itong ating dalawang teams dahil up for grabs din para dito sa dalawang kapunan. Oh, tsaka nag-debut din last week itong Khalid na ginamit din kanina ng RSG Philippines. And ngayon ay may paghawak na rin na gagawin ang Cavalry. Nakasilip lang si Nibor. JP naghahanap din ng kanyang CD Pain. Parang ito na't nagbabalik si RJP ha. Oo, wala pa siya siba. Level 3 pa lang. Subok na ang ginagawa dito laban kay Irada. Pero mapasok ulit si Sanford sa kanyang Desert Tornado. Ginamit ng Raging Sandstorm. Uy! Pagkatapos ng disyerto, ipinalamigan, nilayuhan. At nakasiba na nga dito si JP. Kaya naman patay si Nibor. Mali ang parking kasi ng e-bike na to eh. Pero alis muna itong si Irad. Nakakuha ng malaki-laki doon ng Team Liquid PH. May 1,000 kalamangan sila plus 2 kills para sa kanilang kupunan. And ng RSG Philippines, kailangan lang muna nilang kalmahan kasi alam nila na sobrang agresibo ng lineup na ito ng Team Liquid PH. Lalo na yung ginagawa sa kanila kanina ng RSG ay ginagawa din ngayon. Kasama pa itong Choni JP, di ba? Oo, grabe kasi Mang Poke. Parang ang dami pwedeng pangbitaw. Kaya din nagiging aggressive dito yung side ng TLPH. Although for RSG, ganun din naman. Sinasagot nila kung kaya nila sagutin. At speaking of sasagutin, hinahabol na dito ni Kusei si Saida. Halaka! Parang ankle breaker! Ankle breaker! Pero mapatay pa rin sa kamay dito ni Kusei at hinahabol na nga ilang mga players. So napatay pa rin si Zaida. Biglang liko. Yung nakatingin ka sa left pero napunta ka sa right. Oo nga, napa left, right eh. Hindi ko alam. If you know, you know. Kung naaabutan nyo yun. Pero kasi sa akin, nakwento lang yun eh. Na yung mga left, Oo. right. Biglang naging ankle through si Zaida nung Pero sayang yun sayang yung play, sayang yung nangyari Kaya lang naaktuhan lang talaga na may nag-aabang na dalawa na member mula sa RSG para dito kay Zaida. Ngayon naman, may pagkalmang gagawin ang magkabilang kupunan kasi 30 segundo pa bago doon sa next objective.
Pero ang ganda ng pinapamalas dito ni JP, nakapwesto kaagad siya dun sa mga potentially na bush na pwedeng daalan dito ng mga Ayan. members ng Raider. Ayan, sakto guys. Sakto nag-reset din yung RG, ay yung mga ranks. Ganyan po ang ginagawa bago mag-turtle. Tama. Pwede nyo pong abangan yung mga pwedeng puntahan na ng mga lanes. Well, yung kinagandahan na nanonood din ng MPL, yung mga audiences natin kasi na-adapt nila Oo. pagdating doon sa mga rank games nila. And speaking of pag-adapt, paanong pag-adapt kaya? Ang gagawin dito ng RSG, nakita si JP, nag-flicker in si Light para gamitin yung kanyang divine Buhay! judgment, pero buhay pa rin. At nagamit pa yung shoot mo. Habang nila si Very Cute, lumilipad na yung bagyo! Signal number 1 yung nakita natin ng moment na yun. Pangalawa ba? Ginamit na rin dito yung Raging Storm ni Aqua. Gamit yung IMU. Kusei is gonna be down. Gamit yung Shadow Kill. At samahan mo pa ng isa. Aqua patay na rin! Gusto pa ata ng isa dito ng Team Liquid PH, pero tatlo lang napatumba. Mula sa RSG Philippines, nakakuha pa ng turtle dito ang Team Liquid. So tuloy-tuloy ang pag-abante ng Cavalry. Grabe talaga, parang naramdaman nila nung time na yon. Sabi ni Benny Cutie, nakita niya yung mga marks Nakita niya yung mga hit marks na, eto na to. Finally, makakalipad na ulit ako. Diba? Ang tagal kasi nga hindi nagamit. So, by the way, Benny Cutie is at 3-5. Pero pagsipa, by the way, kay JP, habang in-explain natin mga nangyayari, si Nibor, mabibili na tumakas sana, pero hindi na papayagan pa. Hindi na pumupulusok. Yung rumaragasa. Eto, rumaragasa na talaga. At si Ako hindi na makakatakas pa. At hindi rin na papaalisin si Irado. Oh, no! Real! That's a real kill para dito sa TLPH. Di kampayong outplay, buti na lang ay hindi nasapat yung damage mula dito kay Irad sa may flex nung mga machong horse dito ng Team Liquid PH. Nakita natin yung kakayahan talaga ng kupunan na ito na umabante ng umabante. Parang walang signs ng pag-atras ang Team Liquid dun sa mga naging team fight na nasaksihan natin. Tsaka grabe, ilang dipa yung nila, yung displacement ng mga heroes. Kahit yung talon dito nung normal hits ni Benny Cutie. Oo. Di ba parang ilang pixel yun sa mapa natin. Ganon din yung mga Desert Tornado ni Sanford. So talagang nakakahabol sila dito against RSG. But for RSG, nakita natin kanina yung potential with the IMU na Raging Sandstorm para dito kay Aqua na yun yung pwede pang setup nila. But nakakuha sila ng Torre dun sa may top lane. So mukhang yun muna, Burrito, yung kanilang play laban dito sa TLPH, yung mga Pugak Gaming na tinatawag natin. At least kahit papano, may bawi na nakukuha dito ang Raider. Ngayon naman, sa ikatlong pagong ng laban, nagkukumpulan sila. Alam nila na may magsiswing dito si Sanford. Ayun na! Attack! Nakita doon yung walk in the park. Pero nga makakatakas Swipe pa back! rin namin yung ultimate. Pero pagsipot na, baliktad na naman. Naku mo! Si Nibor! Si Nibor ang nakita. The boy next door. At dahil dyan, napakaganda pa rin ang nangyayari sa team. Pagsipot na, the boy next door. At dahil dyan, napakaganda pa rin ang nangyayari sa TLPH. Biruin mo yun, akala mo lamang na dun sa setup play, pero nakatakas pa rin. Nabuhay pa si Sanford, binitaw lahat doon ng RSG. Pero hindi naging sapat at libreng pagong para sa Team Liquid PH. 1v1 si JP dito at si Irad. Imagine mo yan. Ito na naman at nagpapakitang gila si Air JP. Shadow Kill para kay Saida. At kamunti ka na nga rin sila sa moment na yun. Si Aqua ay kamunti ka na rin. Sumukang Torre muna doon sa may middle lane. Ang pipilitan na kuhanin ng TLPH, pero meron tatong players ng RSG na gustong lumipensa. Napaka-importante ng Torre na yan. So isang kapit na lang yan. Toma. Oo, yung mga flex-flex. Ayan, sabi niya, medyo mainipin lang talaga si Sanford. Sabi niya, kunin na natin hanggat kaya pa. Kasi nga naman, 3 segundo para doon sa purple buff dito ni Irad. Kailangan magkumpulan ng RSG Philippines. Kung ayaw nila na makuha ito sa poder nila, sisilip-silip lamang itong si Irad. Ilalayo muna. Habang andito yung Raging Sandstorm, wala nga lang tinamaan. Is this it para sa RSG? So ano muna? Malicious lang din muna again for RSG. Reset muna sa mga moments na parang nasa delikadong sitwasyon. For TLPH, ito yung problema Tumatalon yung mga hero nila, tumatalon, jump. Pero ang nangyari dito sa RSG, hindi kasi nila alam masyado kung saan manggagaling yung mga players. So parang kung pwede lang na hindi sila nagbibigay na information,
wag na lang. Oo, tsaka based din kasi sa meta, no, parang hindi na masyadong nakikita, specifically itong 1-1, itong Khalid. Ayun na nga naibalik na ni Benny Ayan na Cutie nga. ang 1-1. Tama nga tayo, season Season 12. Yan yung mga panahon na autoban palagi ang 1-1. Tapos nakakalusot lang palagi kay Benny. Imaginein mo may 53% win rate Wow! si Benny Cutie. Oo nga, yun. Oo, so for sure yung mga nanonood dyan, napatingin sa ML nila. Ilan ba yung win rate nung 1-1 ko sa RG? Hindi, iba kasi yung RG. Iba yung RG competition. sa competition, guys. Oo, iba yung competition dito sa MPL Philippines. Alam mo, kapag nakakapanood nga ako, for sure naman may mga nanonood dyan na after nilang tapusin yung buong episode ng MPL. Wait lang! Sama dyan! Wait lang! JP. Kasi natapos na yung pagsakal. Doon Buhay! kay JP, pero buhay pa rin. Buhay ang bata! Hindi Tibor! buhay si Daddy JP! Tibor! Ang patay pala dito is gonna be the Bor. Killings pa rin para dito kay Benny Cutie. At grabe naman talaga yung mga mata. Natalala dito ng TLBH. Tayo na rin nagre-recall. Hindi kasi natin naririnig eh. Yun nga Tsaka, alam mo yung mga recall na yan, medyo nakaka-apekto din yan emotionally So, Ay, oo. may struggling moment dito ang RSG Philippines at pwede nilang, kumbaga, kailangan nila mag-reset dito. Pag-usapan na, okay, wag tayo pa-apekto dyan sa mga recall niya ni Sanford. Hayaan lang natin, magkakamali din yung mga yan. And ang Team Liquid PH, hindi nila dapat hayaan na magkaroon ng butas, magkaroon ng pagkakamali sa mga attempts na kanilang gagawin na ngayon ay hawak ng cavalry itong Oo. Lord sa may bandang ibaba. Pwede sila mag-prison lane, pwede nilang kontrolin ito. Yung top lane available din para basagin. Oo nga, no? So, parang anytime din ay pwedeng pumasok ka dito yung TLPH. At si JP ay nakaabang para dito sa TLP. Usually kasi may dadaan dyan para silipin kung nakuha na yung orange buff. Oo. Pero mahirap Pero kasi kung ikaw ngayon si Light, parang hihilain ko pa ba dito si JP kasi nakakatakas Oo, Diba, sobra. ang layo kanina nung sa bunot na nangyari. Pero nakatakas pa rin. So napakagandang minion wave flow by the way para dito sa TLPH. Yeah, sobrang laki ng impact talaga ng isang show sa laban pero hindi na gagawin. Habang si Irad, binuburuhan dito ni Sanford. Nag-aantay ng pinakahuling samak ng Jit Kundo, itong si JP. Pero Torre lang ang nagiging punderyan ng Team Liquid PH. Oh, yung mga ilang HP sana nung Lord ay nakatulong pa para masira yung Torre sa may bottom lane. So makakasira nga ng inhibitor turret dito yung side ng TLPH pero alis muna sila para doon sa next nilang gustong gawin against RSG. Pero paano bang mangyayari dito? Masisira kaya ulit yung mid? Yeah, actually, pwedeng i-force dito ng Team Liquid. Ayun na na naman! nga yung pag-force! Ayun naman yung sibats na dami na pwede pasibats. Pero may iraan pero makakatakas pa rin. Makawalan immortality si JP sa ilalim ng Torre pero hindi na patatakasin para mga players dito ng side ng Shadow kill. RSG. JP is gonna be down. At sa side na papasok na rin. Nandito na si Sanford. Mabibili na Oy! gamitin yung ulti para makatakas dun sa mga players ng RSG. So depensang Marino pa rin para sa RSG. Kapit lang kung kapit. Yan ang nagiging kampanya dito ng RSG Philippines. 58 seconds para sa next na objective, sa malaking objective na kailangan paglabanan na magkabilang kupunan na ito. At ang RSG Philippines, alam nila na wala pa in a few itong si JP. Pwede sila mag-force Oo sa nga. teamfight. Pwede sila maghanap ng laban dito Oh, parang ito na si Light, naghahanap siya ng mga pwedeng hilahin. Sino ba ang pwedeng hilahin? Laban dito sa TLPH. Pero ano pala Borito? Nakaangat yung mga minion wave. Sinibor. Ng side ng TLPH. Si Nibor ay hindi tatamaan dito ng Raging Sandstorm pero mapapatay dito ni Sanji. Mapapatay doon ang mga nagnyenyebeng bulalakaw ng TLPH. Sabay flex no? Sabay flex. Oy, by the way, available po yung mga recalls ng RSG Philippines at Team Liquid PH. Kunin nyo na habang mainit pa. Oh, ano bang sa mga nanonood din, comment nyo nga kung hindi kasi ako makapag-decide, wala pa naman akong diamonds Ano kaya magandang kuhanin, no? Oo, feeling ko tanong nila kay Atienara kung ano maganda Tapos Oo. hingi na rin sila ng Dias doon anyway, 10,000 Eto na. na pala kalamangan ng Team Liquid. Oh, ayan na. Kita rin natin yung hand cam ni Grabe, Benny Cutie. Ganyan pala mag-1-1. Ganun pala yung parang kung ramdam mo pag-kending nung Pag left, right, no? Pag left, right ng isang 1-1. Again, matagal na panahon, season 12 pa. Huling nakita itong 1-1 na ito at ngayon ay natagpuan dito sa season 14. Still alive and kicking. And ang laki na ng kalamangan ng Team Liquid. Oh, malaki din yung kalamangan dito ng binabagit natin na hero ni Benny Cutie, 10K. 1-1, aray ko. 10,300 versus 7,800.
Something. Ang laki, no? Parang 2 point, ano ba? 2.2. Basta yun. 2.2K. Ayun. Oo, ayan na. Eto na. Ang 2 turrets na masisira na side ng TLPH. Una is gonna be the middle lane at mukhang dediretso na nga din doon sa may top lane. Kaya So pa. medyo mas-shrink dito ang pwedeng pwesto or battlefield ng RSG. Si Sanford din nandun for the front. Kaya pa. Bumili na rin ng Winter Crown. Itong si Sanford. So ready siya. Any moment na pwede siyang dumamba. Ay! Ano nakakipagdamba niya? At pumasok na ka NHG sa Storm. Diretso paggamit doon ng PG Frazier. It's gonna be down. At mukhang dediretso hindi ng mga players sa si JB Sipa! Sumita naman. Paisa-isang gumagawa ng kakaibang malaimpaktong teknik ang mga players nila ng TLPH. At unti-unti na rin mawawala ang ilan sa mga players. At kita natin ang recall. At kita rin natin para sa ating serye naramdam ang lakas ng TLPH. May mga pag-flex pang ginawa.